Angeline's POV. Video call tayo palagi Baka mamaya hindi ka namin matawagan dyan. Di ko na pinansin ang sinabi ni Nadia. Mas tutok ang atensyon ko sa mga mata ni Adi. Tinitigan pa ako ng anak ko kaya't bahagyang luminaw sa paningin ko ang mata nito. Ang kanang mata niya ay may asul-asul na kinaawang ng labi ko. Ayos ka lang, Angeline? Puna ni Nadia matapos kong matigilan. Tumikim ako at niyakap ang anak ko. Marahang hinele at tumaktong walang napansin. Ngumiti ako kay Nadia para di siya mag-alala. Mabuti na lang di na siya nagtanong pa. Kinabukasan lumuwas to na Maynila at naiwan kami ni Adi. Di naman ako natatakot lalo pat may iilan na kapitbahay. Ang inaalala ko ay ang mga mata ni Adi. I know blue eyes are aesthetic but I know to myself as well that I don't want Adi to have them. Paulit-ulit pinapaalala ng mga mata nito si Andre at ayoko ng ganon. Ilang araw ko tong inobserbahan na talagang sa tuwing natatamaan ng araw ang mga mata nito lumilitaw ang asul doon. Di ko magawang ngumiti sa mga araw na yon. Idagdag pang sa bawat paglipas ng araw nadedipe na rin ang itsura ni Adi. Lalo siyang nagiging kamukha ng ama nito. Lumilitaw ang itsurang suplado. Malamang sa malamang magmamani yan sa tatay niya, Angeline. Malamang din kamukha niya yon. Malakas ang dugo nila. Ani Nadia mula sa kabilang linya. Naperme ang labi ko doon. Masama ang loob ko at wala yatang makukuha talaga sa akin, si Adi. Nainis din ako sa sarili lalo pat alam ko lumayo ang loob ko sa bata. Masama ba akong ina kung hindi ko kayang tanggapin na nakikita ko sa kanyang isang Montero? Mahinang tanong ko. Sira, malamang namukha yang Montero dahil kadugo nila. Ano ba sa tingin mo? Kasama ka naman ng ginawa yung anak ninyo kaya dapat tanggapin mo. May dugong di masubil pa rin yan kahit hindi mo naman yan kamukha. Inisip ko ng malalim ang sinabi ni Nadia. Sinubukan ko naman na magbalik loob sa anak ko. Nasasaktan din ako sa tuwing mawawalan ako ng gana na alagaan siya. Hindi ko nga lang inaasahan na matapos ng isang buwan, mas klaro na ang kulay ng mga mata nito. Ang kanan ay asul habang ang kabila ay tila pilak. Napatda ako matapos kong makita iyon. Walang pinagkaiba kay Andre kahit ang simpleng titig nito. Pakiramdam ko ngay si Andre pa rin nakatingin sa akin. Awang ang labi, sinubukan kong gisingin ang sarili at ipaintindi na anak ko pa rin si Adi. Ngunit imbes na makalma, bumagsak ang luha sa aking pisngi. I hate you, Andre. Kusang namutawi iyon sa aking labi. Mahina akong ngumiti. Di maintindihan ng sarili kung ba't nagagalit ako kay Adi na kamukha ito ni Andre. Kamukha ito ng tatay niyang bugok. Di ko alam kung gaano ako nakatagal ng ganon, umiiyak at pinipilit ang sarili na tanggapin ang anak ko. Kiniyom ko ang kamao matapos itong umiyak ng mas malakas. Kahit ayaw ko, ay kinuha ko siya at pinapainom ng gatas. Na makitang inaantok to, pikit ang mga mata, bahagya akong kumalma. Ngunit di pa rin naaalis ang pinakaayaw ko sa kanya. Kahit alam kong sa sermonan ako ni Nadia ay naisip kong desisyon, tinawagan ko pa rin to sa video call at pikit mata, sinabi ang gusto kong mangyari. Nababaliw ka na ba, Angeline? Anak mo yan. Galing sa'yo. Maati mo bang ibang tao ang magpapalaki sa kanya? Naluluha akong umiling. Nag-iwas ako ng tingin matapos makita ang galit nitong mga mata. Hindi ko kaya, Nadia. Hindi ko siya kayang alagaan pa. Angeline, umayos ka nga dyan. Kung hindi mo kaya, pues ibigay mo na lang sa ama niya at wag sa ibang tao. Umiling to at huminga na malalim. Sigurado na ako sa desisyon ko. Ipapaampon ko pa rin si Adi, Nadia. Hindi ko na kaya makita pang itsura ni Andre sa kanya. Seryoso pang saad ko na muli kinaawang ng labi ni Nadia. Gaga ka ba? O sadyang peste ka lang? Anak mo yan, Angeline. Hindi yan aso na basta-basta mo na lamang po pwedeng ipaampon? Mag-isip ka nga. Pagkatapos noon ay bastang bumagsak na lamang ang tawag. Bagsak ang balikat na initsa ko ang cellphone sa kama. Pumikit ng mariin at hinilot ang sentido. Nang magmulat ay sinilapan ko si Adi na inosenteng nakatingin sa akin. Malinaw na malinaw sa paningin ko, ang kulay ng mga mata niya at tingin ko, mas titingkad pa ang mga yon habang tumatanda siya. Di kita kayang alagaan, Adi. Mas mahinang bigkas ko. Kahit paunti-unti pinupunit ang puso ko, buo pa rin ang desisyon kong ipaampon ka. Mas maalagaan siya ng iba, mas mamahalin siya ng iba,
mas bibigyan siya ng pansin at mabibigyan siya ng buong pamilya. Paulit-ulit umiikot ang mga yon sa isipan ko, kaya kinabukasan kahit paramdam ko ang pangangilid ng luha ko, nagpa siya akong maghanap ng bahay ampunan. Bit-bit ko si Adi at matyagang naghihintay ng sasakyan. Nang makasakay, naghatid ako sa alam nilang bahay ampunan, ngulit nang nandun na, nakatitig sa gate, ayaw naman humakbang na mga paa ko. Humigpit ng bahagya ang hawak ko kay Adi. I'm sorry, baby. Mahinang bigkas ko na makitang bubukas na ang gate. Halos matulos ako sa kinatatayuan nang lumitaw ang ginang. Nakangiti kahit paalam kong alam niya ang sadya ko. Iha, ba't di ka muna tumuloy sa loob? Mainit at baka magkasakit niyang anak mo? Mabait nitong anyaya. Hindi ko po anak. Di ko alam bakit yun na lumabas sa bibig ko. Lalo ko nasaktan doon at sa pagkalas ng iyak ni Adi. Tumuloy ka muna at na makapagpahinga. Gutom na yata ang bata. Ana muli ng ginang. Mabigat ang paa, tumuloy ako sa loob. Sinilubong ng mga kalat-kalat na batang naglalaro sa maliit nilang parke. Iba-iba ang edad nila. Sa tingin ko, 1 taong gulang pinakabata na binabantayan pa ng batang babae. Kawawang mga bata, hindi na sila binalikan ng mga magulang nila. Kalaunan ay nagiwahiwalay rin sila kapag may umaampon na. Kwento ng ginang. Bagyang nangunot ang noo ko roon. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi po sila dito lalaki? Hindi na po sila mababalikan dito? Sunod-sunod kong tanong habang sinusundan ito pagpasok sa opisina. Malungkot itong ngumiti at sunilapan si Adi na bahagya pa ring umiiyak. Ganun nga. Hindi kaya ng ampunan tustusan at pakainin silang lahat. Pag may pumupunta mag-asawa at gusto mag-ampon, namimili sila ng mga bata. Sa sinabi, niyakap kong anak ko at marahang hinele. Paano po kung gustong balikan ng nanay? Paano po kung gusto nila ulit na makasama? Kumibit balikat ang ginang bago kumuha ng notebook at ballpen. Wala na kaming magagawa doon. Pwede namin sabihin kung sino nag-ampon pero sigurado mahihirapang maibalik ang anak mo sa iyo pag nagkataon, lalo na kung ayaw ibigay ng umampon. Natigilan ako sandali. Pumapasok sa isipan ko na hawak na ibang tao si Adi at iba ang tinatawag na mama. Bahagyang kinarot ang puso ko dahil doon. Umupo ako at pilit pinagtimpla ng gatas si Adi. Saan mo ba nakuha ang bata? Nasaan ang mama niya? Kuryosong tanong ng ginang habang may sinusulat sa papel. Muntik kong may tapo ng bote ng gatas sa tanong nito. Di rin mabuo ang sagot sa isipan ko. Dalagang ina po. Di po kayang buhayin ng bata kaya po sabi ko, hanap ako ng ampunan. Di ko alam paano ko nasabi ang kasinungalingang yon. Alam ko lang bumibigat ang damdamin ko habang nagsasalita. Lalo na matapos matitigan sa mata si Adi. Kano-ano mo naman ang nanay niya? Di ako nilubayan ng tiga ni Adi na siyang unti-unti ring tumutupok sa konsensya ko. Kapatid po ng kaibigan ko. Wala sa loob na sagot ko. Bakit di siya magpunta rito? Di ba kayang alagaan ng kaibigan mo ang anak mo? Anak ng kapatid niya? Awang ang mga labing pumatak ang buti ng luha sa mata ko matapos masilayan ng pangiti sa akin ni Adi. Bagya pang inangat ang kamay, tila inaabot ang pisngi ko. Muli ako nitong nilitian na tila natutuwang matitigan ako. Paano ko ba nasisikmurang ipaampon ang sarili kong anak? Paano ko nasisikmurang gawin to sa anak ko? Mabigat ang pagiging ina, iha. Ngunit mas mabigat sa damdamin na ipaampon at malayo ang anak. Marami dyan gusto magkaanak pero wala silang kakayanan. Ikaw na binayayaan, wag mo namang basta nilang itapon. Di madali pero walang katumbas ang saya ng pagiging ina. Ewan ko pa rin po. Iiwan ko. Di ko yun halos mabigkas sapagkat patuloy ang pagngiti sa akin ni Adi. Tila umaasang magbabagong isipan ko. Inausig man ng konsensya at kislap ng mga mata. Dinig ko ang buntong hininga ng ginang. Di na ba magbabago ang desisyon mo? Kung ganon, kukunin ko ang pangalan ng bata at pangalan mo. Pagkatapos, kailangan mo nang umalis. Baka bukas may umampo na sa kanya lalo pa't bibisita ulit ang mag-asawang nagpunta rito noong nakaraang linggo. Napaangat ang tingin ko sa ginang dahil doon. Bukas po? Maraming ina ang naghahanap sa mga nawala nilang anak. Maraming anak ang naghahanap sa tunay nilang mga magulang. Gusto mo bang balang araw hanapin ang anak mo ang pagkataon niya, kayong pwede namang di na umabot sa ganon? Mahinahong tanong nito pero tila punyal na tumusok sa puso paakyat sa isip ko. I'm sorry baby, I'm sorry. Hilaman na mata ko sa luha, walang sabi, tumayo na ako at binitbit si Adi. Doon lang pumasok sa isipan ko na gaya ko, maghahanap na magulang si Adi, magiging uhaw sa pagmamahal na magulang.
Isipin mo lagi ang kabubuti ng anak mo at hindi ang kabubuti mo lamang. Di na ako sumagot sa ginang at basta na lang lumabas sa opisina sa dakot na baka mag-iba na naman ang isip ko. Yakap ko na mahigpit si Adi hanggang sa makasakay at makabalik na pauwi. Ngunit natigilan ako matapos makita ang itim na sasakyan patungo sa rest house kahit mabilis ako nagtago sa isa pang bahay. Naramdaman yata ng daddy mong pinamimigay kita. Bulong ko kay Adi at mahina itong napahagikik. Sa kabilang banda, walang tigil ang tibok ng puso ko sa kaba habang nakatanaw sa pagbukas ng pinto ng sasakyan. Kalahati pa lang ng katawan ang nakikita ko ay alam ko na nga na si Andre iyon. Tindig at araw pa lamang, sigurado na siya na yon. Mula sa malayo, tanaw ko ang pagtanaw nito sa rest house. Di ko alam ilang beses pa ako nagdasal na sana'y huwag itong tumuloy sa loob ng bahay. Dalam kong oras na ginawa niya yon, talo ako. Tatakas na naman ba tayo, anak? Bulong na tanong ko kay Adi kahit pa alam kong hindi niya masasagot. Bagsak ang balikat, tinanaw ko na lamang si Andre at siguro taksil ang isipan ko para maisip pang nakaraan na kasama siya. Mabilis kong pinilig ang isip para mawala ang mga laala. Ngunit nang paglingon kong muli sa harapan, wala na doon si Andre pero ang sasakyan naroon pa. Napamaang ako at napasilip ng buo. Binugso muli ako ng kaba sa kaisipan na tumuloy to sa loob bahay at makita ang mga gamit doon ni Adi. OMG! Paano na, anak? Tatakbo na ba tayo? Problemadong bulong ko. Di ko alam kung tatakbo na ba ako o kahit isang bagla ang bitbit o hihintay na umalis to. Pero malabo yon. Malabong aalis to kung makikita ang mga gamit namin doon. At sigurado na ipapasuid nito ang buong lugar kaya't mas magandang tumakas na. Humigpit ang yakap ko kay Adi at handa nang humakbang papalis sa pinagtataguan at sa lugar na yon. Ngunit nanlamig at natigilan ako matapos maramdaman ang magaspang na palad sa siko ko. Dumoble ang kaba sa puso ko at hindi na halos makagalaw. Where do you think you're going? Anito sa malamig nitong boses. Umawang ang labi ko at agad na napaharap sa kanya. Tinitigan to na kinataas ng kilay niya. San ka naman magtatago, Miss Di Masupil? Di na natutuwa na tanong ko rito. Mabilis akong umirap. Binawi ang siko ko mula sa hawak niya. Wala ka na ron, Aldrin. Ang sabi mo hindi dadalaw dito ang kuya mo. Ba't ngayon nandito? Mahina ngunit may angil na tanong ko. That is my problem too. That's why I'm here. Akala ko nga may nakita kayo sa loob ng bahay. Umismid ako. Paano pala kung di kami lumabas kanina? Baka malamang nahuli na kami ni Andre? Alanganin tong tumawa ng mahina. Isn't that cute? You will have your mini reunion. Bigkas nito at muling natawa. Malalim at matalim ko siyang tiningnan na unti-unti nitong kinatahimik. Paalisin mo yung kapatid mo kung hindi yun na kami makikita. I'm scared. Cute na bigkas nito na kinasama ng tingin ko sa kanya. Aldrin, umayos ka nga. Nangangaring na ako kakatayo dito. Mahinang angel ko pa. Umayos siya at doon palang sumeryoso. Tinanaw niya rin ang sasakyan ni Andre bago kinuha ang cellphone nito mula sa likod ng kanyang bulsa. Sandali itong nagdial at saka pinindot ang call button. Bro! Masiglang bati pa nito. Nangunot ang noo ko bago nilingon ang rest house. Natanaw ko ron si Andre na galing sa likod. Dumoble muli ang kaba ko dahil baka malaman niyang nandito lang si Aldrin. Idagdag pang nilagay sa loudspeaker ng lalaki ang tawag. What is it again, Aldrin? I'm busy. Kahit sa cellphone lang, tila malapit lang sa tenga ko ang boses niya. Binabalik to ng mga panahong kausap ko siya. Lola is looking for you. Yeah, he's grumpy again, kuya. Napatas ang kilay ko. Buong angkan yata nila nandito eh. Kala ko ba ikakasal ka na? Ba't parang di nila inaasikaso? I'm still checking my house. I cannot just leave. There's something weird in here. Paano ko natuklasan itong may nakatira sa bahay nito? Let just Manong Ruben check that house. You can just visit the next year after a few years. Hindi yan mawawala. Wala namang kukuha dyan. You're not sure about that. I should tighten the security. Or probably hire 2 guards. What do you think, Aldrin? Napangiwi si Aldrin pero di magawang kumontra. Fine. Do whatever you want, bro. Basta balikan mo na lang si Lolo ngayon. You know he doesn't like me and you are his favorite. You might help lessen his grumpiness. Sumimangot si Aldrin pagkasabi nun habang dinig kong protesta si Andre sa kabilang linya. Fine. Can't he just go back to Manila and stop meddling with my interest? Humalakak si Aldrin kaya't kinurot ko siya na maliit matapos humikbi ni Adi. Sorry baby.
Halo nito kay Adi. Baby. Pinanlakan ko siya na mata at binantang ayusin ang gulo niya. I'm with my girlfriend. Just go back to the hotel and check Lolo. I have a date. Mabilis na nitong pinutol ang tawag bago sinilip ang kapatid. Maging ako, tuloy sinilip si Andre. Sa tingin ko'y kunot na kunot ang noon nito nang tingnan ang cellphone niya. Naiiling at muling nilingon ang rest house. Ayaw pa nga yata nitong iwan, ngunit pinadalahan siya ng message ni Aldrin na pinagmamadali siya kuno ng lolo nila. He's leaving with Miss Di Masupil? Napasilip ako bigla sa sasakyan at nakitang paalis na nga ito. Madaraanan nito ang pwesto namin kung kaya todo kubli kami sa pader. Nang masigurong wala na si Andre, lumabas na kami mula sa pagtatago. Aalis na lang kami, Aldrin. Baka mamaya bumalik na naman ang kapatid mo. He will not. Hindi na yan babalik dito. I will try every possible way for him not to go here. Seryosong saad nito bago kinuha ang bag na hawak ko. Kahit na. Paano pala kung dinatnan niya kami? Paano kung di kami umalis? Ano? Pareha kaming patatapon ni Daddy sa isla. Yon ang litanya ko habang naglalakad pabalik sa rest house. Ngunit sa dami yata ng tanong ko, hindi na inintindi pa yun ni Aldrin. San pala kayo galing? Tanong nito na nakapagpatigil sa akin.